Una po ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga bagong nag-subscribe dito sa channel natin. Ayan po. At hindi po matatawaran dahil sa aking para po sa akin napakalaking bagay na po yung 200 yung mga naidagdag na subscribers natin ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa inyo, sa lahat po ng mga subscribers ko, followers, mga viewers ko. At siyempre, itong mga bagong nag-subscribe po, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay nitong walang kakwenta-kwenta kong mga content. Ayan po. At siyempre, hindi po mawawala doon yung parating na lang ninyong naririnig sa akin na sana manawari ay ibigay na po, ibaba na po sa inyo ng ating Panginoon ang swerteng para sa inyo. Ayan po. At siyempre, umiwas po kayo dito sa mga politikong mga kawatan dahil yan po ay may mga sakit na nakakahawa iyang mga kawatan na yan. Ayun, at bago po tayo pupunta sa ating main topic ay gusto ko lamang pong pasadahan kaunti yung nag-comment ng sinasabi, hindi ko na po kailangan basahin pa rito. Nandiyan naman po yun sa comment niya. Sino raw ba ako na lalaban ng postahan dito sa yung mga nabanggit ko doon sa kahapon na video ko? At mas mayaman daw ba ako kay Bill Gates? Yan. So, sige po, sagutin lang po natin para maintindihan natin. At para po hindi nagiging syunga yung mga bago pa lang nakakapanood at nakakakilala dito sa channel natin. From the very start po, wala po kayong maririnig sa akin na ako ay isang mayaman. Okay? Bagkus po, parati ko na lang pong sinasabi na kung mayroon pong patay gutom at mayroon pong hampas lupa, ako na po yon. Di po ba? Madalas niyo pong naririnig sa akin yan. Kaya nga lamang po, ay kahit paano ay pinahiram po tayo or pinagkatiwalaan po tayo ng ating Panginoon dahil nga sa aking talaga namang hindi matatawaran pananampalataya sa Kanya. So yun po yun. At wala rin po kayong narinig kahit kailan na kilinim ko na kung ano man meron ako, ayan po ay akin. Hindi po, yan po ay pinahiram lamang sa akin ng ating Panginoon. Never ko pong klinim na sarili kong pag-aari yan. Bagkus ang sinasabi ko, wala po akong pag-aari. So ngayon, siguro nawindang siya doon sa hamon ko dito sa mga kagaya dito kay Jinggoy at kay Mike Abi na yan at saka dito kay Sabira, hinahamon ko na itaya na nila yung buong kayamanan nila at dudublihin ko. At itaya lang nila at para lang natin patunayan kung bangag nga ba si Maricel Soriano o hindi. Yun lamang po. So ngayon, madalas ko rin po sinasabi sa inyo, allergy po ako sa pera. Hindi po ako mahawak ng pera. So, at ulitin ko lang po, wala po ako sinabing mayaman ako. Okay? Pero, dyan nyo na po makikita ngayon na siguro naman pag naghamon ako na ganyan, kagaya itong sinasabi ko kay Mike Abi na ito, itaya na niya lahat kung ano man kayamanan, masabi man kayamanan o ano pa man yan, kung meron siyang 1 milyon, titriplihin ko. Gagawin kong kung meron siyang 100 million, gagawin kong 300 million yung itataya ko sa kanya. Pero, madalas yung naririnig sa akin na hindi ako humahawak ng pera. Okay? Pero gagawin po natin yan. Kagaya dito, sa kay Unggoy Estrada na ito, kung gusto niyo rin tumaya, hindi po nababago yung aking hamon na yan. Diyan kay Subiri, itaya na nila, lapati lahat ng mga kinulimbat nila diyan. Itaya nila. Kung ano mang kayamanan nila, kung ilang man milyon ang kayamanan nila, tatapatan ko yan. At doon po sa nagkomento yun ay hindi po kita masisisi dahil unang-una, hindi mo pa napapanood yung kasaysayan ng buhay ko. Okay? Ngayon, bakit ganun na lang ako maghamon?
Ibig bang sabihin, mayroon talaga akong pangtaya? Sabi ko nga po, wala akong pira, pero mayroon po akong pantaya. At ito po ay, sa totoo lang po, itong inaasahan ko, kaya malakas ang loob kong tumaya. Kahit ilang milyon pa ang kayamanan ng mga yan. Dahil, ako po, pagka halimbawa pumunta po ako, magkagira man dito, pumunta ako sa ibang bansa, sigurado po ako, kung ano meron ako, pwede ko pong ipambili ito sa kanila. Doon sa ibang bansa. Pero sila, hindi nila pwedeng gamitin yung pira ninyo, pira na yung Pilipinas, na pangbili doon ng pandesal sa Amerika o saan man. Hindi pwede. Not unless bibili sila ng dollar. Pero ako po hindi. Dahil ito pong hawak ko, ito pong ipinahiram sa akin ng Panginoon. Ito po, kahit kailan po, wala pong kahit po sa buong mundo, tinatanggap po ito. Okay? Para lang po magkaalaman tayo. Hindi ko po sinabi na kasi nga na mas mayaman para ba ako kay Bill Gates at naghahamon ako ng ganyang pustahan. Ano ba ang yaman ni Bill Gates? Pero sabi ko po, wala akong yaman, ha? Pero kaya ko, maging si Bill Gates yan. Tawagin mo si Bill Gates. Itaya niya lahat ng kayamanan niya. Tatapatan ko. Kung dito nga lang tanggapin lang ng mga senador. Itong hamon ko, hindi lang dyan sa drug test ni Maricel Soriano. Hindi lang dyan sa dalawang senador hinamon ko, kahit lahat pa sila. Ipaabot nyo na ito. Kung gusto nila, bigyan ko sila ng tig-1 bilyon. Magsipag-resign lang sila. Yun. O yeah, 24 na senador yan. Sige, tig-1 bilyon. Hindi biro yung bilyon na yan. Ngayon, matatawag bang mayabang ako? Ay, bahala na po kayo. Pero sinasabi ko po rito, kapag tinanggap nila ito, hindi naman siguro ako maghamon dito kung wala akong pantapat. Ngayon, kung ayaw nilang tanggapin yung tig-1 bilyon, ilatag na lang nila, yung 24 senador na ilatag na lang nila, yung lahat ng kayamanan nila, kasama yung mga kinulimbat nila, dodoblihin ko yung kayamanan nila. Kahit wala akong hawak na pera. Sa anong paraan? Sabi ko nga po, itong nandito sa akin, itong hindi ko man dito hawak ngayon, nandun, natural. Alangan naman, hindi ako siraulo na maglagay ako rito ng mga barya. Dito sa pamamahay ko ay kung hukayin nila ito. Natural, hindi. Kasi unang-una, kaya ako nakapaghamon ng ganito ay dahil nga doon sa sinasabi nila na sinungaling. Professional liar itong si Morales. Ay ako, hindi naman ako bobo para hindi ko ma-evaluate yung pinahayag niya. Hindi naman sa naniniwala ako. Pero ang ibig ko sabihin dito, kaya nga lumalaban na ako ng pustahan, naghahamon ako ng pustahan, di ba? Sa panig ako ng bangag. Kung ang paniniwala ninyo hindi bangag si Maricel, uulitin ko ang hamon ko. Ilatag nyo na lahat ang mga kayamanan nyo. Tatapatan ko. Pero dahil dito kay Abi na ito, alam ko naman hampas lupa din ito at patay gutom, titriplihin ko. Pero dito sa mga politikong alam kong mga mapipiray at mayayaman yan dahil sa kanilang kinulimbat, tatapatan ko lang kung ano yung kayamanan nila na masabi kahit alam kong galing pinagdakawan yan. Okay? So, yun naman po. Ulitin ko lang po. Kayo na po ang mag-isip. Itong pira ng Pilipinas, hindi mo pwedeng dalhin sa ibang bansa yan kahit sa ang bansa na gagamitin mo yung pira ng Pilipinas na pambili mo doon ng pandesal, kape o ano paman. Maliban na lang kung ipapalit mo
ng dolyar yan kung sa Amerika ka pupunta. Pero itong akin, wala akong hawak na pira, kahit sa buong mundo, tatanggapin nila ito pag-aagawan pa. Ngayon, dahil nga sa hindi mo na subaybayan yung mga video ko, hindi ka nga maniniwala. Ito lang babanggitin ko sa iyo. Bahala ka na mag-isip. Noong una nabanggit ko, mayroon na akong, yung sa akin mismong sigurado. Nung nakaraan pa yan, mayroon na akong 250 tons ng kamuting dilaw. Bahala ka na mag-isip dyan. Ngayon pa, nagpahukay pa ulit ako, nagpakalkal pa ulit ako ng kamote. Mas nadagdagan pa. So, ibig sabihin, kung ito lang mga senador na ito, na 24 na ito, payagan, tanggapin lang nila yung hamon ko, bigyan ko sila ng tagi-1 bilyon, hindi milyon ha, bilyon. Magsipag-resign na lang silang lahat. Yun ang hamon ko. Kasi unang-una, hindi tayo magkaintindihan dito kay Maricel Soriano. Kagaya ng jinggoy ng ginawa kay Morales na yan, na pangbabastos. Para lang mapagtakpan at Sos Mariosep, kitang-kita nyo na. Pag ganyan si Maricel, magsasalita na parang antigas na ng bunganga niya. Ganon yung mga nagbabangag. Tapos pilit ninyong pagtatakpan. Ano bang masama doon sa sinasabi ni Morales na pati itong si President Marcos? Okay? Tapos ngayon, nagbigay ng pahayag si President Marcos na ito daw si Morales ay professional liar. Sige, okay na tayo dyan. At parang joke box daw yan na kapag hinunugan ng pera, kakanta kahit anong kanta. Okay. Hindi po ba sa halip na magsabi kayo ng ganyan? Di ba napakasimple lang? Ang kasagutan, napakasimple lang para matapos ang kwento na yan. Hindi ba? Ikaw na sa iyo ang burden na para matanggal yung mga sinasabi ng mga tao. Hindi ba't iisa lang? Yung pagpapadrug test mo. Napakasimple lang eh. O baka gusto mo rin naman tanggapin tong hamon ko. Sige. Pag nag-drug test ikaw at naging negative ka, talo ako. Ibig sabihin, tumaya ka sa akin, sabihin na natin ng 10 bilyon. Itaya mo 10 bilyon mo. O kahit pa mas mahigit pa. Tatapatan ko yan. Ilalatag ko, on the spot, ilalatag natin. Diyan tayo sa Lunita. Ilatag ko dyan ang equivalent ng pira nitong akin dito. Okay? Kung ang halaga ng sa iyo na ilalatag dyan ay 10 bilyon, ilalatag ko rin yung 10 bilyon ko. Kung hindi man pira ito, pero siguradong, sabi ko nga, tinatanggap ito sa buong mundo eh. Sige. I-try kong magpaliwanag ng mahinahon. Dahil nga ang sinasabi ni President Marcos ay professional liar itong si Morales. Ngayon, hindi po ba napakadaling pasinungalingan kung ikaw ay nagpa-drug test at lumabas negative ka? Ay di manda nyo, ikulong nyo si Morales. Di ba? Pero ngayon, huwag na natin pag-usapan yan, okay na yun. Ang paniniwala ko, talagang nagdudruga ka. Ang paniniwala ko, bangag ka. Sige nga, magpostahan naman tayo. Maliban ko sa sinasabi ko dyan sa mga senador na yan, na bibigyan ko sila ng tig-1 bilyon, lumayas lang sila dyan, magsipag-resign lang sila. Yan sa mga kongresista, 300 yan, 300 plus.
Bigyan ko sila ng tigkakalahating bilyon naman. Bawat isa sa kanila, lumayas na silang lahat. Sige. Yan ang hamon ko. Aber? Tingnan nyo, itong kabubuhan to mga ito. Tingnan, ipapasilip yan sa akin. Kung wala kayo, hindi ako tanga na kagaya na, hindi ako bobo. Wala kayong makikita sa akin. Pero, kaya kong gawin. Basta, ang usapan. Magpirmahan tayo sa husgado na pa, once na naiabot ko sa iyo 1 bilyon, resign ka. Dito sa presidente, kapag ka nag-negative ka, pumusta ka halimbawa ng 10 bilyon, natural tatapatan ko yan, 10 bilyon din sa akin. Tapatan lang, hindi na kagaya kami kabinet, tatlong doble ang ino-offer ko. Dito tapatan lang tayo. Alam ko naman marami kayong pinilimbat na pera eh. 10 bilyon ililatag mo dyan. Tatapatan ko ngayon 10 bilyon. Okay? Magpa-drug test ka. Basta nakapanig ako, bangag ka. Ikaw dapat mai-negative mo yan, resulta. Dapat. Pero kung nag-negative ka, natural kunin mo yung pusta ko. Na 10 bilyon, panalo ka. Di ba? Ganun lang kasimple yun. At ang matindi pa rito, pwede nyo pa, pipirma pa ako dyan sa kasulatan, sa kahit na sinong judge o sino Supreme Court, pipirma pa ako sa kasulatan na barilin ninyo ako dyan sa lunita. Yan ay kung tatalab yung barilin nyo. Pero pipirma ako. Big sabihin, patayin ninyo ako. Itong hamon ko na ito, good for 1 month lang. Good for 1 month. Tanggapin nyo, hamon ko, good for 1 month. Pero pag nag-positive ka, natural, sa akin, yung 10 bilyon mo, natural, nagpustahan tayo eh. Plus, lumayas ka na. Ganun lang ha. Yan lang ang kwan ko. Uulitin ko. Kahit pa magkano, kahit pa, ito, example ko lang ito. Yung 10 bilyon, example lang yun. Ngayon, kung mas malaki pa, gusto mo ipusta, di sige, tatapatan ko. Ganun lang kasimple. Lumayas ka lang dyan pag nag-positive ka. Maging ito si Tambalos-los. Sabihin nyo na sa kanya, papanood nyo itong video ko. Hinahamon ko na magpustahan kami rito. Kung ang ipinagwawagwagan itong mga congressman dyan na hindi bangag itong si President Duterte, si President Marcos, okay, itaya na nila lahat ng mga kayamanan nilang pinulimbat. Tatapatan ko yan. Kaya po yung nagsasabi, ano raw ba ako, sino raw ba ako? At ako raw ba ay si Bill Gates? Ibig sabihin, ang ibig pong sabihin nun, dahil napakayaman niyang Bill Gates na yan, ay mas mayaman pa raw ba ako? Wala po ako sinasabing yaman ko. Napaka-ordinaryong tao ko. Dahil kung gusto ko lang magyabang, ay di sana, nagpatayo ng mga mansyon na yan, tapos yung nagbumili na ako na lahat ng mga sasakyan ng mga talagang mamahalin na yan. Ganun dapat. Dapat sana nagyabang akong ganun. Yung nagsasabing mayabang ako. Hindi po, wala po kayong makikitang kayabangan ko dahil unang-una, hindi po, wala po akong Ferrari, wala po akong Lincoln na kagaya ng mga sasakyan ng iba dyan. Ang ako lang po, napakasimple lang po ako. Mayroon lang po ako isang Mercedes, isang BMW, at saka yung pangharabas ko, yung Hyundai lang po. At saka yung iba pa. Pero wala pong mga kanyon, mga mumurahin lang po yan. Kumpara sa mga Ferrari na ilang milyon yan. Magkano lang ba itong BMW? 5 milyon lang. Mercedes, ganoon din.
Mumurahin lang po. Itong Hyundai ko, yan yung pinanghaharabas ko. Oh, magkano lang ba yan? Wala pang 1,000,000 yan. O yung bangka ko, magkano lang ba yun? $350,000 lang naman yun. O ganun lang. Hindi po ako kailanman nagyabang. Dahil unang-una sinasabi ko po yan, nahihiya ako dito sa ating Panginoon. Na magpapakwan lang ako. Na magyabang-yabangan lang ako dyan dahil hindi ko naman pera. Pinapahalagahan ko bawat sintabo sa binibigay sa akin ng ating Panginoon. At lalong-lalo na, ang lalong doon. O ito pa ang isa. Dito kayo mag-iisip. Kung bakit nakapagpatayo ako ng building na 10 building ang naipatayo ko, bawat isang building nagkakahalaga yan ng 8 million ang isang building. 10 po yung pinatayo ko. Pero hindi po ako mahawak ng pera. Wala po akong pera. O, paano? Paano nangyari? Mag-isip ka na. Baka nga isabihin mo kay Bill Gates na naman. Sinagot ko lang po, parang gusto mo kasing paratingin, hindi mo man ako diniretso mayabang ako, pero yun na rin ang patutunguhan dahil sinasabi, sino raw ba ako at ano raw ba ako, mas mayaman pa raw ba kay Bill Gates? Again, kahit kailan po, wala po ako sinabing mayaman ako. Bagkos ang paulit-ulit yung naririnig sa akin, yung nag-stow away ako dyan sa Metro Manila. Ang paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, yung isa akong hampas lupa at isa akong patay gutom. Pero, napagkatiwalaan lang ako ng Panginoon na ibuhos ng ibuhos kung anong mayroon akong hawak. Hindi ko nakasalanan kung yung mga kamuting dilaw na yan ay ibinigay niya sa akin at itinuro niya sa akin kung saan ko pwedeng hukayin yung mga kamuti na yan. Ganun lang po kasimple. Pero kahit na kaya kong bilhin itong Pilipinas, nagyabang ba ako? Hindi po. Wala po kayong maririnig na kayabangan ko. Pero ang totoo, pwede po. Sige, ito na lang siguro. Lahat ng mga kawatan ng mga nandyan sa gobyerno, politiko o ano pa may lahat ng mga kawatan na yan. Total yan naman ang gusto nila, di ba? Manatili sa pwesto. Okay, manatili sa pwesto. At pagkatapos yan, hakutin na nila ng hakutin yung kayamanan ng Pilipinas and then i-scare na lang sila sa Manila, sa Amerika or saan man. Ganito lang gumawa kayo ng resolusyon na ibinta nyo na lang sa akin itong Pilipinas at lumayas na kayo rito dahil kung hindi kayo lumayas rito, papatayin ko kayong lahat dyan. Ganun lang, ibinta nyo sa akin to. Babayaran ko na lang at lumayas na lang kayo rito. Sige nga. Nakaka na kayo eh. Nakakapagkulo na kayo ng dugo eh. Sige, alin man dyan sa hamon ko na yan. Alin man dyan. Sige. Ibinta nyo na sa akin. Basta lumayas lang kayo rito. Ano mang oras? Pwede kong bayaran ito. Hindi nga lang pira ang pangbabayad ko sa inyo. Kamote. Pero gano'n na, mas mahalaga yun kasi sa pira yung kamuting mga dilaw ko rito. Pinagkatiwala lang po sa akin ng Panginoon yan. Pero kung kinakailangan gamitin ko para mawala ang mga kawatan dito, gagamitin ko na po yan. Sige daw. Dahil ang pagkakaalam ko, kaya lang ipinagkatiwala sa akin yan at ipinasumpong sa akin ng ating Panginoon yan para gamitin sa ikauunlad
or ikabubuti ng kapwa ko tao. At doon siguro hindi niya ako pagbabawalan yan. Kung ubusin ko man ito, basta ang mahalaga rito, maiayos ko itong mga kababayan ko na matagal nyo ng pinagnanakawan, matagal nyo ng niluloko. O lahat yan, congressman, lahat. Senador, presidente. Gumawa kayo ng resolution, kung magkano man itong Pilipinas, babayaran ko. Lumayas na lang kayo. Ganun na lang siguro. Sinasabi ko po sa inyo, wala kayong matatagpuan na pira ko sa kahit na saang bangko. Dahil ang sinasabi ko po, allergy ako sa pira. Ngayon, papaano ko sinabi na babayaran ko itong Pilipinas? Napakasimple po yan. Napakadali lang po yan. I-compute lang natin kung magkano ang kalakaran ng presyo nitong mga kamote ko. Okay? Ganun lang po kasimple. Yan din po yung rason kung bakit paulit-ulit ko pong sinasabi rito sa inyo, lalo na po rito sa mga subscriber ko, na lahat po ng mga subscriber ko suswertihin. Kasi nga po, mayroon na po, planado na po ako dyan. Talagang plinano ko na po yan na i-distribute na yan. Kaya malakas ang loob ko magsabi na suswertihin. Kasi unang-una, hindi naman siguro ako magsasabi ng ganito kung wala akong pwedeng asahan or pwede akong ipagmalaki. Ganon din po dito sa mga paghahamon ko, hindi naman siguro ako maghahamon dito. O sige, tingnan nga natin. Halimbawa, sige nga, yan paghahamon ko na yun, latagan ng ilatag na lang kayamanan nila. Tapos yung pala, wala akong may pumato sa hamon ko na yun. Halimbawa lang natin, may pumato sa hamon ko. Tapos nandiyan na. O nasaan na yung ipantatapat ko. Tapos wala pala akong mailagay. Sino ang kahiya-hiya? Di ako rin. Di ba? So kaya naman siguro nagsasalita ako ngayon. Kaya kong panindigan yung sinasabi ko. Wala na, napakasama ng Pilipinas. Sa totoo lang, napakasama na. Kaya siguro, yan ay ipinasumpong sa akin ng ating Panginoon kung saan niya mga kamuti na yan. Dahil siguro alam niya ang mangyayari ganito. At least may pangbayad ako dito sa mga kawatan ng mga nagpapahirap sa mga kababayan ko para palayasin lang. Basta oras na nabayaran ko kayo, lumayas sa kayo rito. Dahil kung hindi, tutudasin ko kayo. Ganun kasimple ang nakan ko, ang hamon ko sa inyo. No. Kaya doon sa nag-comment na yon, pakikwan lang. Paki-review lang yung mga ibang video ko. Anyway, hindi ko naman masisisi. Sino ba naman? Yung itsura ko ba naman to? May pira ko? Wala. Wala sa itsura ko may pira. Wala sa itsura kong mayaman. Dahil sinasabi ko lagi yan, kung mayroong hampas lupa at patay gutom, ako yun. Pero kaya kong maghamon ng pustahan. Ganun lang po kasimple. Entiendes? Doon po sa mga subscriber ko, konting antay na lang po. Pinakikiramdaman ko lang po yung takbo ng ating takbo ng panahon at yung mga kinikilos ng mga tao, mga maiitim ang budi. Konting antay lang po. Kaya po yung sinasabi ko, madalas niyo po madalas niyo po naririnig sa akin kahit kailan. Hindi ko inisip ang pasukin ang politika. Pero ganun pa man, ang sinasabi ko, sige lang po, mag-subscribe lang kayo, titingnan natin sa 2025 kung pwede na nating ilaban. Pero, mayroon pa rin po ako sinabi, if ever
na ipanalo nyo ako, congressman or senador, dahil alam nyo na po yan. Yan pong, alam nyo na po yan kung ano yung gagawin ko, ano yung mission ko. Sabi ko nga po, 1 hanggang 2 buwan lang po ako. And then, aalis na ako. Kasi hindi ko po kailangan mag-stay dyan. Lalo ta mga kawatan yan. Ang sa akin lang po, maibigay ko lang po yung mga sobre, mabigyan ko lang po ng mga sobre yung mga kawatan na yan dyan. At maamoy lang po nila yung Victoria's Secret na sobre na yan. Tama na po ako dyan. Kung maibigay ko yan sa loob lang ng 2 araw, antimano, alis na ako, 2 araw lang ako. Hindi ko kailangan ng bakit ko kailangan na papasukin ng politika? Kung gugustuhin ko lang na magyabang dito, anumang oras pwede ako magyabang. Hindi ko nga lang mabibigla na ibinta itong mga kamuti na ito. Pag nahalata kasi nila yan, magnanakaw pa naman ang gobyernong ito. Ay nakawin yung mga kamuti ko na yan. Pero ulol kayo. Noon pa, never akong kwan dyan. Nako, hindi ko na sasabihin kung ano pa. Basta ang sa akin, tanggapin nyo yung hamon ko. Okay tayo. Kung congressman at saka lahat ng mga senador, gumawa ng resolution na ibinta nyo sa akin itong Pilipinas, bibilhin ko. At, pero, sa isang kondisyon, lumayas kayo rito at hindi na kayo magpapakita rito. Dahil kung sisiksik nyo pa rin ang sarili nyo rito, ako mismo ang lilipol sa inyo. Again, sa lahat po ng aking mga subscriber at doon po sa mga bagong nag-subscribe. At yun nga po, sinasabi ko na talagang marami po ang naidagdag na subscriber natin. Tuloy-tuloy lang po at titingnan natin sa 2020, bago mag-2025 kung pwede nating ilaban ito. Dahil ang mission ko lang po rito, malipol itong mga kawatan na nagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Maraming salamat po.